Ang anime series natin ngayon ay Terraformers Season 2. Ayan ang title. Sa ikalawang araw ni Michelle at Akari sa Mars ay patuloy pa rin sila sa pakikipaglaban sa mga ipis. Kapag nag-survive daw sila ay sinabi ni Akari na dapat silang maligo ng sabay sa babae. Nag-inject sila ng drugs at muling lumakas. Habang nakikipaglaban si Michelle ay napahanga siya kay Akari dahil hindi ito sumusuko. Saka pinakita ang batang nakilala ni Akari sa hospital na may sakit ding alien virus. Nangako siya sa bata na babalik sila dala ang gamot at ito ang pinaglalaban ni Akari. Sa diretsong pakikipaglaban ay nawawala ang power ng drugs saka kinuha pa ng isang ipis manyak ang bida sa ere. At doon siya binugbog. Samantala sa ship ay inatake ng mga ipis ang mga keyboard warrior at ilan sa kanila ang nasmash. Nagtago sila sa isang malaking payong ngunit naiwan sa labas si Yeiko kaya siya ang pinagbalingan ng ipis. Nakita ni Alex ang pabagsak na Akari sa itaas kaya binato niya ng bola ang mga ipis. Saka agad siyang nagpunta ng ship at niligtas si Yeiko. Wasak na rin sana ang isang virgin sa giant ipis nang dumating ang captain at iba pa. Mabilis namang papunta si Michelle kay Akari dahil ayaw niya itong pagputol-putulin ng mga salbahing ipis ang lalaki at kopyahin ang kapangyarihan ng bida. Nawala ng malay si Akari dahil sa pagbagsak pero naalala niya ang pangako sa bata na mag-uuwi ng gamot. Kaya nag-super saiyan ito at naging monster kahit walang drugs. Naglaban sila ng ipis na Ongbak na may halong kamay ni Popeye pero naitapon-tapon lang siya. Ngunit muli siyang tumayo na parang lasing at nag-drunken master na pinagsusuntok ang katawan ni Ongbak. Saka pinagsisipa ang ulo ng ipis na natanggal. Dahil sa pagkatalo ng boss ay nagsitakbo ang iba pang mga ipis. Pero nang hina ang bida at bumagsak sa piling ng sexy sabay pisil pa sa donut na may sarsa sa loob. Kalaunan ay nagmeeting ang mga bida at nagplano silang magpunta na ng rally point nila, lalo na at marami na silang nakuhang mga sample ng ipis. Sinabi ni Michelle na mag-relax na sila at huwag matakot dahil nakasurvive naman sila. Saka naligo ang mga babae. Pero manyak si Jared na nag-imagine ng hubad na Michelle kaya sinabihan siya ni Kamachi na huwag gamitin ang sonar wave skill para manilip. Pagkatapos maligo ay pinuntahan ni Michelle ang natutulog na Akari. Pero nagising ang lalaki at masayang tinawag si Michelle na sabay silang maligo pero iniwan siya ng babae. Kinabukasan ay sakay sila ng ship na mabilis patungo sa rally point. May binulong si Akari kay Michelle pero nakiliti daw ang babae dahil sa lapit ng hininga ng lalaki kaya pinagtawanan siya ng ibang inggit. Hindi sila inatake ng mga ipis sa loob ng 6 na araw kaya nagtaka ang captain. Samantala sa Earth ay nag-uusap ang mga leaders ng bawat bansa na kasali sa UNASA. At pinaliwanag ng isa na hindi nag-launch ang extraction team dahil sira ang kanilang spaceship. Dahil dito ay sinabi ng boss ng China na ang grupo na nila ang bahala sa pagtitipon sa mga ground troops nilang nasa Mars. At nagpadala na rin ito ng sarili nilang spaceship na may daladalang mga armas pandigma para labanan ang mga ipis. Napansin ni Nakamachi at Michelle ang hindi pagtigil ni Akari sa pag-exercise kaya pamatong ang babae para daganan ang bida. Naalala ni Kamachi noong nagsasanay din si Michelle para maghiganti sa pagkamatay ng ama. Ang dami niyang abs, at siguradong malakas din ang muscle control nito. Nag-explore pa ang grupo ni Sylvester sa loob ng pyramid at nagkwento pa tungkol sa genius na ipis na nakalaban dati ng naunang grupo na nagpunta ng Mars. Pero namatay na ito. Saka nakita nila ang project board ng traidor sa kanilang grupo. Samantala ay sinabi ni Kamachi kay Michelle na hindi sila nagpatulong noon sa grupo ng babae. Kaya napagtanto nilang nabahira na ng politika ang exploration nila sa Mars at alam nilang sila ay natraidor. Pinakita naman ng Squad 4 kung saan pinaligiran nila ang base ng bomba kaya sabog ang mga ipis. Nagturo si Liu kung paano talunin ang mga ipis sa pagbali sa kanilang paa at kamay. At wala pa siyang drugs pero sakal niya ang ipis sa isang kamay lang at pinatay ito. Kasama niya ang mukhang malakas na sina Jet, Shi, Bao, Borgijin. Nagulat siyang bigla nang marinig ang ingay ng pakpak ng mga ipis. Nagliparan pala ang mga ito dahil sa minefield. Pinagalitan nila si Hong na mukhang Dora the Explorer dahil hindi niya inayos ang barrier nila. Kaya ginamit nila ang kanilang tech weapon na nakaka-detect ng movement at pinagwawasak ang mga ipis. Nakita ni Nakamachi ang radio tower ni Liu kaya agad silang tumigil. Gamit ni Jared ang sonar wave skill at nalaman nitong may mga mine bomb sa paligid at mga tao ang nasa tower. Kaya alam na ni Kamachi na trinaidor siya ni Liu. Inutusan niya ang mga kasama na kontakin ang mundo, ngunit nakita na rin sila ni Liu at agad na pinutol ang kanilang signal. Tinawagan ni Liwei sina Kamachi at Michelle at sinabing walang personalan, pera lang. Liit mata laki kita pera talaga. Nagbanta ang matanda na pasasabugin ang mga bida kapag hindi nila isinuko sina Akari at Michelle. Kaya agad nalalabas sana ang dalawa pero sinabi ng mga kasama na mag-isip-isip.
Samantala ay patuloy pa rin ang pag-atake ng mga ipisman gamit ang tirador at malalaking bato. Pero agad nag-activate sina Liu ng barrier. Nag-motivate si Kamachi sa team na walang mamamatay sa kanila. Nagyabang si Liu sa mga ipis na pagdating ng armas nila ay tigok ang mga ito. Sinira ni Kanako ang kanilang barrier. Pero mayroon silang reserba kaya agad na ayos at nasugatan pa ang paa ni Kanako. Ngunit sinira ulit ni Alex ang control ng barrier sa kamabilis na sinipa ni Kamachi ang ilang extra. Sinabi ng bida na papatayin ang mga traidor kung hindi sila tumigil. Sinuntok siya ni Jet kaya napalipad, at ma-firing squad sana kung hindi nagbato ng bola si Alex. Pero nasalag ng magnet ang bola niya. Mabilis na sinuntok at sipa ni Kamachi ang mga extra at nilapitan si Liu. Sinabi ni Liu na ayaw niya ng laban kung ibibigay lang agad ni Kamachi sina Akari at Michelle. Pero hindi pumayag si Kamachi kaya sinuntok siya ng matanda. Nag-draw sila sa pamamagitan ng Kung Fu at dahil may tusok-tusok si Kamachi at mas expert sa laban ay natusok si Liu. Sinakal siya ni Kamachi at sinabing sumuko. Samantala sa grupo ni Sylvester ay sinabi niyang puntahan nila ang mga nagpapatulong na kasama. At kailangan nilang hatiin ang grupo sa dalawa para ligtas. Binuhat ni Kamachi si Liu at sinabi sa mga kasama nito na tinutusukan na niya ito ng lason. At may antidote naman siya pero ilalabas lang niya ito kapag sumuko ang mga tao ni Liu. Pero biglang sinabi ni Liu na barilin sa paa si Kamachi. At nag-drugs din ito gamit ang device na nakakabit sa ngipin. Kaya nag-mutate ito sa power. Sinabi niyang nilihim nila ang kanilang mga tunay na kapangyarihan para utakan ng ibang tao. Lason octopus daw ang power ni Liu kaya nagawa nitong makontra ang toxin ng tusok ni Kamachi. Gagawin sanang hostage ni Liu si Kamachi para sumuko sina Michelle at Akari, pero nang tignan ni Hong ang ibang bida ay tumatakas na pala ang mga ito. Dahil wala nang silbi si Kamachi ay pinagbabaril na ito ni Bao. Ngunit biglang nahilo si Hong samantalang mabilis nakasuot ng gas mask ang mga kasama. Saka nawala ang katawan ni Kamachi dahil dinala pala ito ni na Ivan at isa pang extra. Kapangyarihan pala ni Ivan yung gas na umatake sa mga inchik. Pinaghanda ni Liu ang mga tao sa pag-missile sa mga bida. Ngunit mula sa itaas ay nagdive ang ship ng mga Russian na naslice ng mga laser shield. Pero bumagsak sa control system ng mga inchik at nagkaroon ng pagsabog. Lumabas sina Sylvester na kinatakot ng isang liit mata, kaya pinagbabaril niya ang likod ng talangka. Pero nakiliti lang daw ito sa kapinisatang extra. Saka sinabing maghanda daw ang mga inchik dahil sa misyon na iyon ay allied ang Russia at Amerika at Japan. Nagkaharap ang dalawang malaking magkamukha. Napagtanto ni Sylvester na hindi apektado ng lason si Liu. Saka sinabing wala siyang balak labanan si Liu, pero nang malaman niyang sila ang dahilan ng pagkakaroon ng virus sa mundo ay naalala niya ang anak na nagkasakit at nagalit. Parang COVID. Umatake siya pero ginamit ng China ang kanilang advanced tech machine gun at pinagbabaril ang crab. Sumangga ito ng kanyang matibay na shell kaya natakot ang iba at nilapitan ng armas na tinapon at binaliktad. Samantala ay pumasok ng ship ang ibang kasama ni Sylvester para mag-marites. Sinabi ni Liu na kaya daw sila naki-allied sa Russia dahil akala nila kung politika din ang dahilan. Pero nagkamali sila. Samantala sa mundo ay binugbog ng tao ni Ichiro ang mga kalaban at tinawagan ng boss. Kaya sa meeting habang nagpapabida ang leader ng China ay sinabi ni Hiruma na nasecure nila si Honda na VIP sa Mars exploration na kinagulat ng ibang corrupt. Samantala ay inutusan ni Sylvester ang mga kasama na umatake. Naglaban sina Liu at Sylvester at lihim na nagpapalabas ng toxin si Liu para daw malason si Sylvester. Pero matibay ang Russia na mas binilisan ng pag-atake kaya napa-atras si Liu. Nagdura ng tinta si Liu sa mukha ni Sylvester at binalak itong tusukin ng galamay. Pero naglabas ng bubbles ang crab kaya nakikita pa rin si Liu. Itatapon sana niya ang octopus pero bigla itong nagiba ng stance. At si Sylvester ang sinuntok ng Kung Fu Master at naitapon. Maging ang mga kasama ni Sylvester ay natalo din ng tao ni Liu. Naputulan pa ng tusok si Nina. Sabay na umatake sina Nina at Aaron kay Jet pero sinira nito ang kanilang mga tenga. Saka sinabi ni Liu na hindi nila kailangan ang mga kawawang Russian. Ngunit muling bumangon si Sylvester na medyo natusok daw yung loob niya. Saka mabilis niyang sinuntok si Liu sa mukha na napa-atres. Ginamit ni Liu ang kanyang mga galamay at hinawakan ng mahigpit ang mga sipit ni Sylvester. Pero pinutol ng Russian ang kamay at gamit ang malakas na hita ay inipit si Liu na nasaktan. Lumabas bigla si Alexander na minamaneho ang sasakyang may kanyan. Sinabi nitong pasasabugin niya ang tower kapag hindi sumuko ang mga inchik. At kapag mangyari iyon ay ma-expose sa mundo ang pagtatraidor ng mga inchik. Kunwari nag-tap out si Liu at tinanggal ang power. Sa kanila pinakinggan ang alok ni Alexander sa kanila.
Asawa pala ng kalbo ang anak ni Sylvester. Nag-isip ng masama ang mga inchik at biglang naghubad sa harap nila si Shi. Pero bigla itong naglaho at nagpunta sa likod ni Alexander. Sinabayan pa ito ng lakas ng sipa ni Jet na pinalindol ang lupa. Sasampalin sana ni Shi si Kalbo pero bigla silang nagulat sa pag-atake ng mabilis pa sa Marites at naputol ang kamay ni Kalbo. Saka biglang nagdilim ang paligid at lumabas ang mga ipis na lumilipad na kumakanta ng Rock and Roll Baby. Sinabi ni Aaron na nakarinig daw sila ng pagtawa ng mga ipis dahil sa paglalaban ng mga tao. Samantala ay nakita rin ni Michelle at Akari ang pagpunta ng sangkatutak na ipis kina Liu. Pero nagpatuloy pa rin sila sa kanilang plano. Samantala ay hinahanap ng Russia at China team ang leader ng mga ipis. At nagpakita ang Ultraman ipis na Dragonfly ang bilis. Binuhat nito ang kanyan kaya inatake ni Jet pero nakailag. Sa kanito kinuha at binali ang leeg ni Aaron. Kinuha rin nito ang mga patay na katawan at naputol na parte ng mga tao at ibinigay sa kasama. Saka sila nagpahulog ng mga ninja ipis. Ang mga ipis na ito ay sinanay sa pakikipaglaban. Samantala sa loob ay ipinakita si Hong na pumasok sa isang kwarto para magpalit ng damit pero may ninja ipis palang nagtatago. Umatake ang mga Naruto ipis at hinuli si Nina. Mga chick boy. Saka sinuntok ng boss si Sylvester. Hindi daw sila umaatake ng sabay-sabay dahil kasama sa training ng mga Naruto ipis ang pakikipaglaban sa mga tao. Ilang Naruto ipis ang inatake at kinarate si Nina at ginamitan pa ng jujitsu. Ang iba naman ay nilabanan si Sylvester na matibay man ang upper body pero mahina sa mga paa. Ganun din si Jet na nakapatay ng ilang trainee pero wala siyang kaya sa master na Dragonfly. Naputol ang kamay ni Nina kaya siya kinuha ng mga ipis. Pero mabilis na hinati ni Kanako ang mga ipis. Saka in-inject ni Ivan ng lason nito ang Dragonfly ipis. Mabilis din siyang nagpalabas pa ng lason kaya nahilo yung umatake na Naruto ipis. Hinabol ni Ultraman ipis si Kayako dahil challenge ito sa bilis niya. Kaya yung mga naiwang ninja ipis ay madaling pinatay ng suntok ni Jet at lason ni Liu. Saka mabilis silang pumasok sa facility dahil alam ni Liu na ito ang habol ng mga ipis. Samantala ay nakasalubong ni Kanako ang maraming mga ipis kaya nilabas niya ang talem at pinaghahati ang mga ito. Nagpasabog siya ng maraming green kaya siya nalagyan ng malagkit. Kaso ay lumabas yung boss ipis sa likod niya pero nakatakas ang babae. Lumipad siya pataas pero pinabayaan na siya ni Flash ipis. Pinaligiran ng mga ipis ang facility kaya sinabi ni Ivan kay Sylvester na umalis na muna sila para hindi sila maubos. Papasok sana ang sangkatutak na insekto sa facility pero walang ano-ano ay bigla silang namatay at naglagasan. Nakita ni Sylvester ang mga inchik na nasa isang safe zone kaya mabilis inutusan ang mga kasamang tumakbo. Pinakitang patay ang ipis na sumilip kay Hong. Saka lumabas ang babae at nagtanggal damit sa labas. Kaya namamatay yung mga nakakita sa kanya na ipis. Ang kapangyarihan nito ay bacteria type kaya na-COVID yung mga kawawang insekto. At ayun nakakakita nga sila ng siopaw pero namatay naman. Mabilis ang pagtakas ni na Sylvester at Ivan pero paglingon ng talangka ay nakita si Kalbo na pabalik. Kinanyan sila ng mga inchik pero mabilis niligtas ni Anastasia ang boss. Trapdoor spider pala ito. Tinipon ni Ultraman ipis ang mga kasamang namatay saka umatras ang mga ipis. Naalala ni Kalbo ang mag-ina kaya nangako na hindi uuwi kapag walang dalang vaccine. Sa loob ng facility ay sekretong binitay niya ang isang inchik. Pero wala kasi siyang protective gear at putol pa ang isa niyang kamay. Pinakita ang nakaraan ni Alexander nang ligawan nito ang anak ni Sylvester. Isa siyang sundalo at sa pagtagal ng panahon ng panliligaw kay Gina ay nagustuhan siya ng babae. Pero kailangan niyang makapasa sa taste ni Sylvester dahil galit ito sa mga sundalo. Kada papasyal si Alexander ay sinusuntok siya ng tatay ni Gina. Hanggang unti-unti siyang magpakalbo pero bagbog pa rin. Ayaw siyang kausapin ni Sylvester pero pinagtulungan ng asawa at anak ang ama na binugbog. Dahil dito ay nagulat ang kalbo at dinagtagal ay nagpakasal sila. Ngunit dahil sa virus ay nagiba ang buhay nila at tinanggap nila ang misyon patungo sa Mars. Ginamit ni Alexander ang military techniques nito at pinagpapatay ang mga inchik. Nakatakas pa ng saglit si Hong kasama ng extra pero naabutan sila ni Alexander at tigok ang bodyguard. Sinabi ni Alexander kay Hong na gagawin niya ang lahat para mailigtas ang pamilya. Samantala habang tumatakas ay sinabi ni Ivan sa boss na balikan nila si Alexander dahil kasama nila ito. At naalala ni Sylvester ang pangako ng kalbo na dapat siyang mag-survive para kay Gina. Inilabas ni Alexander ang kutsilyo at pinalipad ito kay Hong. Pero biglang lumabas si Burke at Jet na niligtas ang babae. Nagtago ulit si Alexander sa usok pero kaya siyang madetect ni Jet gamit ang sonar at sinabihan si Shi.
Sinipa ni Alexander si Shi pero naging damit ito dahil muling nag-boreless invisible ang babae. Binugbog ng babae si Alexander na binalak lumaban pero hindi makabawi dahil hindi makita si Shi. Binalak saksakin ni Alexander ang earring pero patibong lang ito at siya ang pinalipad ng boreless queen. Akala nila kung patay na si Alexander pero muli itong bumangon na naging halimaw at sinakal si Shi gamit ang tumubong insektong kamay. Nagmakaawa si Hong kay Alexander na huwag patayin si Shi pero nakita ni Jet na patay na ang sundalo. At naramdaman din ito ng mga kasama. Napabilib naman ang mga inchik dahil sa fighting spirit ni Alexander at pinaglalaban nito. Agad na tinawagan ni Liu sina Michelle ngunit hindi pinakinggan ng mga bida. Bigla silang natigil nang magpakita ang isang ipis na kasing katulad ng lakas ng langgam. Galit namang nangako si Sylvester na anumang mangyari ay babalik sila na dala ang vaccine sabay tubo ng kamay. Sinabi nito sa mga kasama na kakaiba ang power ng mga inchik kumpara sa kanila. Dahil kahit tao sila ay mga killing machines na sila. Pinaliwanag din nitong nais ni Liu na makuha sina Akari at Michelle dahil biological nilang nakuha ang kapangyarihan at lakas at makakapagdulot ito ng maraming pera sa mga inchik. Kaya ang bagong misyon ni Nakamachi ay iligtas ang dalawang bida. Agad na tinalian ni Akari ang Arnold Schwarzenegger na ipis. Mabilis din itong pinagbubugbog ni Michelle gamit ang lakas at likidong nagpapasabog ng ulo. Muling umatake si Michelle para sa knockout punch nito, ngunit pinitik ng langgam ang ulo niya kaya siya naitapon. Saka pinalabas ng langgam ang mga naipon na asido sa tiyan. Tinignan si Akari at sinubukang makaalis sa tali pero mas lalong tinalian ng bida ang langgam. Pero nagulat ang bida nang matunaw ang tali niya saka lumabas ang isa pang langgam na marunong ng magpalda. Nilapitan nila si Akari pero muling dumating ang galit na Michelle. Nagbuga ng asido si Michelle para atakehin ang isa pero hinigop ito ng langgam na ipis. Saka mabilis na tinapon ng kasamang nakatali kay Akari kaya sila naghiwalay. Sinabi ni Akari na bubugbugin niya ang kalaban. Pero nagkarate stance ang langgam na nagpalabas ng usok, saka biglang sinuntok ang mukha ng bida. Pero nagawang maputol ni Akari ang kamay ng kalaban. Kaso ay may baril ang kalaban na pinagbabaril ang tiyan ng bida na natambak. Nagtawag naman ng distress call si Yeiko sa mga inchik at sinabi ang pagkakatalo ni na Michelle at Akari sa mga ipis. Sinabi niyang patamaan na sila ng mga bomba kaysa pag-aralan ng mga ipis ang dalawa at mas lalo silang lumakas. Naisip ni Liu na nagtraidor si Yeiko kaya nagpalipad nga sila ng missile. Ngunit nagpanggap lang pala si Yeiko dahil nagbalak silang pasabugin ni Alex ang bomba sa ere para maging distress call sa iba. Nakita ni Akari ang paglipad ng missile at naramdaman niya ang laman nito. Kaya agad niya itong kinuha gamit ang sapot. Pinalitan pala ni Alexander ang laman ng missile ng espada na panglaban sa mga ipis. At tanging si Akari lang ang nakaramdam nito kaya kinuha niya ang espada para gamitin sa laban. Pinakita ang nakaraan ng bida na sanggol pa lang siya nang binasura sa gate ng isang karate temple, kaya magaling siya sa karate. Pero naglabas pa ng pamalo ang ipis at naggolf pa ng mga bato patungo kay Akari. Kaya nasaktan pa daw ang bida. Napagod si Akari kaya sinamantala ng ipis, pero hinati niya ito na namatay. Saka din siya bumagsak. Samantala ay bagbog si Michelle. Pinakita rin ang nakaraan niya na sumabog noon ang lab pero naligtas siya. At nalaman niyang hindi siya normal na tao. Sinusuntok siya ng langgam ipis pero muli siyang tumayo at sinuntok ang kalaban ng rocket punch. Umatake pa siya gamit ng rocket punch at rocket kick. Nagawa pa niyang mabali ang isang paa ng langgam na hindi nasasaktan. Pero gamit ang parte ng katawan ay tinusok pa siya ng langgam. May tusok pala ito. Tumayo ulit si Michelle at nakipagsuntukan sa langgam ng harapan hanggang pareho silang magkadurog-durog ang mga buto. Nagtumbling ang babae at pinaamoy ang vaginal scent sa langgam na nalak ang ulo. Saka binalibag sa lupa gamit ang rocket booster. Naitanimang langgam pero muling tumayo at nilapitan ng wala ng lakas na babae. Kaya tinalian ni Akari ang langgam gamit ang sapot na hindi na nakalaban pa. Dumating si Akari na nag-swimming sa lupa. Hila-hila ng lubed dahil naubos na rin ang lakas nito. Tapos sinabi pa ni Akari na may nakita daw siyang dalawang bundok sa harap ng babae. Hinihintay nila ang mga kasama pero inchik ang dumating. Binaril pala ni Bao ang paa ni Alex na nasa ship. Nakita nito ang dalawang bida na nagsa-sunbathing kaya agad niyang binalot ng net. Swerte daw niya dahil may 200 na ipis sample sa ship kasama pa ng 2 target. Binaril ni Bao ang isang tenga ni Akari at pinipilit pasagutin kung nasaan ang ibang kasama. Saka mabilis na kinulong ang 4 sa isang ship, saka tinawagan si Liu para mag-report. Samantala ay naghukay pala sa lupa sina Marcos at iba pa dahil pupunta sila sa facility. Sinabi ni Red Wolf na kailangan nilang magpalipas ng gabi doon dahil naramdaman nito ang matinding virus sa labas.
Gamit ang skill ay naramdaman niyang namatay ang maraming ipis na lumapit sa facility. Nagplano si Red Wolf na hintayin nila ang pagsinag ng araw para mawala ang radiation sa hangin. Habang tumatakbo ay biglang nahuli ng net ang sasakyan ng mga bida. Nasa harapan nila ang maraming mga ipis at hinihintay ang sasakyan. Lumabas si Bao dala ang espada at buong tapang na nilabanan ng mga ipis gamit ang martial arts at lakas. Kaya nagtaka si Michelle dahil malakas ito kahit walang drug infusion. Pero nasabi ni Akari na kahit magaling siya ay wala siyang laban sa libo-libong ipis. Kaya ineject nito si Yeiko palabas ng ship. Dahil hindi nila maipaliwanag kung bakit mas gusto ng mga ipis na inaatake ang mga babae kahit hindi naman sila bayot. Biglang sumunod si Alex kay Yeiko na niyakap ang babae sa ere. Napatanong ang babae kung bakit sinundan siya ni Alex kahit na hindi ito nag-mutate. Kaya sinabi ng lalaki na nais niyang ma-impress si Yeiko. Saka pinakita ang nakaraan noong mamatay si Sheila. Nilapitan ni Yeiko si Alex at sinabing siya ang older sister ni Alex. Kaya napaiyak si Alex dahil nagtitimpilang pala ito dahil wala siyang masandalan. Nagkaroon ng lakas ng loob si Yeiko kaya nag-drugs siya at lumabas ang power na skunk. Dahil sa baho ay napatigil ang mga ipis kaya sinamantala ito ng dalawa para puntahan ang isang sasakyan. Kinakantsawa ni Alex ang babae dahil mabaho ito nang bigla silang barilin ng isang ipis kaya bagsak ang nasaktan na babae. Binaril din ng ipis ang kamay ni Bao pero hindi nasaktan ang lalaki na nagtaka pa kung paano ito nagawa ng mga ipis. Sinipa ng isang ipis sina Alex at Yeiko kaya sila napalipad. At papatayin na sana sila gamit ng armas ni Barok nang biglang mahiwa sa gitna ang ipis. Sa wakas ay dumating si Joseph na rank number 1 sa Mars. Nakita ni Yeiko na blondie ito, gwapo at perfect ang abs. May dinukot ito sa brief na drugs para kay Alex at binigay kay Yeiko. Sabay smile pa kay Yeiko. Ginamit nila ang drugs para maligtas si Alex. Dahil inggit sa gwapong katawan ay umatake ang sangkatutak na ipis. Pero naslice ang una. Saka para din lang siyang naglinas ng damo sa pagpugot sa ulo ng mga ipis. Galing daw sa noble family ito kagaya ni Thor kaya blondie. Saka champion sa Olympics at academics. Pinulot ni Joseph ang mga kasama sabay sipa sa ipis. Saka tinuruan ng babae na maging action star. Pinaharurot nila ang sasakyan para habulin sina Michelle. Tumayo si Joseph sa harap ng sasakyan at walang hirap na namutol ng mga ipis. Ang IQ daw nito ay 186 at siya ay tinaguri ang perfect human breed dahil kahit anong armas na hawak niya ay expert siya. Agad nilang naabutan ang sasakyan ni na Michelle sa kapinatalo ng motor. Hinabol sila ng mga ipis pero naging karne ang mga ito. Sakasaktong lumapag ang motor nila sa harap ni Bao. Mayabang na nilapitan ni Joseph si Bao ngunit hindi takot ang inchik. At naglaban sila kasabay ng mga umaataking ipis na nagiging giniling. Mas mahaba at mabigat daw ang armas ni Joseph kaysa kay Bao. Kaya iniwan niya ito na agad kinuha ni Bao. Nagyabang si Bao pero bigla siyang natama ng armas ng ipis. Dahil mas gusto nilang atakehin ang mga may armas. Iniwan ni Bao ang mga espada at naisip na sipain si Michelle palabas ng sasakyan para makagamit siya ng serum. Pero bigla siyang inatake ni Joseph kaya naitapon siya palabas ng sasakyan na natanggal ang paa. Pagkahulog sa lupa ay naabutan siya ng mga nagmarathon na ipis at wasak ang ulo niya. Umilag si Joseph sa pag-atake ng baril ng ipis sa kaagad minaneho ang ship palayo para hindi makuha ng mga ipis ang espada niya. Nagtanong si Michelle kung nasaan ang mga kasama ni Joseph. Kaya nagkwento si Joseph na nang atakehin sila ng mga ipis ay nagpahabol siya para sa kaligtasan ng iba. At iniwan niya ang mga ito sa pangangalaga ni Marcia. Ngunit ang armas ni Marcia ang ginagamit ng ipis para barilin sila kaya naisip nilang patay na ang iba. Pinakawalan ni Yeiko sina Michelle at Akari sa katinurukan ng serum. Sinabi ni Joseph na nahanap daw sila dahil sa smoke signal ng ipis at yung mabahong amoy ni Yeiko. Nagyabang pa si Joseph na dahil naroon na siya na rank 1 ng Mars ay ililigtas nito si Michelle at kapag nakabalik na sila ng mundo ay gagawa sila ng maraming bata. Saka hinawakan ang kamay ng babae at nagpropose ng kasal. Kaya nagpatulong si Michelle kay Akari na samahan siya sa palusot. Samantala, naramdaman ni na Wolf na umalis ng facility ang ilang tao ni Liu. Pero nagulat sila nang pumasok bigla si Bao at sinabi sa mga kasama na naroon sila. Binaril nito ang mga bida na agad nag-drugs saka nagtakbuhan palabas ng tunnel. Nilabanan ni Marcos si Bao at walang hirap na binali ang leeg nito. Nagulat siya nang makita ang isang Bao na hostage si Peggy. Ngunit gamit ang porcupine ay tinusok ni Peggy si Bao saka sila tumakbo papasok sa facility. Nilalabanan ni Marcos si Bao nang makita nito ang putol na paa ni Peggy. Kinuha pala ito ng Ultraman ipis at inilipad pataas.
Pinakita rin ng madaming mga ipis na sila pala ang dahilan ng malakas na hangin kaya nahihirapan sa pagtakbo ang mga bida. Sa kahinulag ng boss ipis si Peggy sa mga kasama at na-rape ang babae. Nais itong tulungan ni KG pero kailangan nilang tapusin ang misyon. Nakailag ang babaeng narwhal sa pag-atake ng boss ipis dahil sa power ng sungay nito. Muli sana siyang aatakehin pero nagpalabas ng net ang facility. Nakatayo ang isang bow ng barilin ito ng ipis. Kaya naging 3 ang kaharap na bow ni Marcos. Kaya napatanong ang bida kung ano si Bao kaya sumagot si Bao na isa daw siyang sundalo na bunga ng eksperimento. Mabilis na nagsuot ng protective suit ang mga bida pagkapasok nila sa facility. Ngunit dumating ang boss ipis kaya hinarap ito ni KG. Pinasara niya ang pinto at habang nagsasara ito ay binoksing niya ang boss ipis. Nahuli ng ipis ang kamay niya na naputol pero nahilo ang boss ipis dahil nasuntok ito sa panga. Kaya nagsara ang pinto at sinuntok ulit ni KG ang ipis na naitapon. Sa labas ay nilabanan ni Marcos ang 3 baw na pinagbabaril siya pero nasangga niya ng stick. Kinausap siya ng mga baw at sinabi nilang sundalo sila pero mga tao rin na may pangarap. Inaya nila si Marcos na maki-teamwork sa kanila na hulihin sina Akari at Michelle kapalit ng kaligtasan niya at ng iba pang pumasok. Iniwan ni Marcos ang armas na kunwari na upo at nagtanong kay Bao kung anong power nito. May kakayahan itong dumami basta may lakas pa. Saka biglang nagalit si Marcos na pinatay ang isang baw dahil sa walang silbing mindset ng mga ito. Pinagbabaril siya ng iba pero nasasangga niya ang bala saka mabilis pang pinatay ang isa. Tinanggal niya ang baril ng isa pero palaban pa rin ito gamit ang Rambo knife kaya todes ito. Samantala sa mundo ay nagkape ang boss ng Rome at boss ng Germany. Nagtanong ang Germany kung sasali ang Rome sa US-Japan-Germany team. Pero tumanggi ito. Saka pinakitang front lang nila ang paggawa ng vaccine kaya sila nagpunta ng Mars. Kundi ay pangpalakas ng military power ang priority nila. Samantala ay inutusan ng isa pang Bao si Hong na patayin na ang mga kalaban gamit ang bakterya nito. Nahihirapang makapasok ang grupo ni KG sa control center at wala pa silang protective mask. Kaya sinabi nito na maghanap muna sila ng protection bago pumasok. Samantala ay naiiyak si Hong dahil naaawa siya sa iba. Kaya sinampal siya ni Bao at sinabing traidor na sila at wala nang balikan. Dahil kung malalaman ng ibang bansa ang ginawa nila ay papatayin maging lahat ng kapamilya nila sa mundo. Muling tumubo ang kamay ni KG at iniwan niya ang nakabulagtang boss ipis. Ngunit gamit ang intercom ay may kinausap ang boss ipis. Saka pinakita ang 2 nakasuit na pinag-aralan ang blueprint ng facility at nilagyan nila ng bilog si Hong bilang target. Narinig ng mga bida ang pagtawag ng ipis boss sa intercom kaya nagulat sila dahil kaya nang gamitin ito ng mga ipis. Nakita nila ang 2 nakasuot ng suit na lumabas ng pinto kaya sila napatigil. Pero mga ipis pala ang mga ito na sinira ang mga suit at pinatay ang mga natutulog na Bao. Kaya mabilis na napatakbo ang mga bida. Hinabol sila ng ipis pero sa ibang pinto ito pumasok, diretso sa kinaroroonan ni na Bao at Hong. Pinapasok ni Bao ang babae sa isang kwarto pero binarahan ng ipis ang pinto. Saka inatake ng mga ipis si Bao ng bakal pero mabilis itong nakakailag. Saka sinipa ang isa, na elbow ang isa sa binaril. At papatayin sana ang isa pa pero tinikman ng ipis ang puwet niya. May lason pala ang ipis na muntik ulit dilaan ang puwet niya pero pinutol ni Hong ang tusok ng ipis. Pinapasok ulit ni Bao ang bata sa loob para gamitin ang bakterya pero ayaw ni Hong dahil mamamatay din si Bao na nasira ang armor. Nalalason na si Bao na di makagalaw, ngunit sinuntok ni KG ang sahig na nabutas at nahulog ang ipis. Bigla ding natigil ang ipis sa pag-atake kay Hong dahil naroon pala si Girl Hubad. Sinuntok nito ang ipis na nahilo. Saka muling inapakan. Tinapunan ni KG ng suit si Shi at sinabing magdamit. Dahil kitang-kita nito lahat kahit invisible ang babae. Wala na, nakita na niya ang hiwa. Pagkatapos magdamit ni Shi ay sinuntok niya agad si KG na bumagsak. Ngunit muling bumangon si KG at napatanong ang babae kung bakit di siya trinaydor. Kaya sinabi ng bida na gentleman kasi siya. Muling inatake ng babae si KG na hindi lumaban. Sinabi ni KG na malakas daw ang babae at kakaiba ang teknik nito. Nilapitan ni Shi si KG at nilantakan ng itlog kaya muling natamba si KG. Aalis sana sila nang muli siyang kalabitin ni KG kaya binalibag niya ito ulit. Pero muling bumangon ang bida na sinabing di niya sasaktan ng babae pero pipigilan siya sa pagpatay sa iba pang tao. Sinabi ni KG na siya ang gumagawa ng sarili niyang batas at hindi siya pumapatay. Samantala ay nakapunta na ng control room ang mga hackers at sinimulan kung saan sila magaling. Sa kinaroroonan ni na Michelle ay pumatay ng ilan pang ipis ang gwapong Conan, saka ito umalis at pinaalala ang date nila ni Michelle pagbalik sa mundo. Kasabay ding napapalaban sa mga ipis ang grupo ni Liu.
Maging sina Sylvester ay pinatulog din ng madaming mga ipis gamit ang lason ni Ivan. May 6 na minuto na lang ang mga hackers para mapadala ang mensahe sa mundo at tuluyan na silang mamamatay dahil sa bakterya ni Hong. Pinakita ang palaging pressure na buhay ni Wolf sa mundo, maging ang pag-iwan sa kanya ng asawa. Pero sa control room ay nagpasalamat ang ibang nerd dahil naroon si Wolf at binalik din niya ang pasasalamat. Kaya mas binilisan pa nila ang pagtrabaho. Ngunit may isa palang ipis sa likod nila na lumapit pero hindi sila tumitigil dahil mahalaga ang bawat segundo. Samantalang sa labas ay aalis sana si Shi pero sinabi ni Bao na patayin na nito si KG dahil wala nang lakas si Bao. Kaya papatayin sana ni Shi si KG, kaso ay narinig nila ang ingay sa loob. Sinuntok ng ipis ang screen ng mga keyboard warrior pero pinipigilan ito ni Wolf. Pinisil ng ipis ang ulo niyang puno ng data, pero agad pumasok si KG at Shi at mabilis sinuntok ni KG ang ipis. Bumangon ang ipis na muntik patayin si Hong pero niligtas ni KG. Nag-aagaw ang isip ni Shi at KG dahil kapag gagalaw sila ay masasakripisyo ang isa pa. Kaya sinuntok ni KG ang sahig kaya nahulog sila. Mabilis nagpalabas ng tali ang dalawang Ryuchi at naligtas sila. Pero nasira ang pinaghirapan ng mga hackers. Sinuntok ni Shi ang ipis na nahilo pero muling nagising. Agad din itong sinuntok ni KG na tumilapon at nahilo pero muling nagising. Ang power naman nito ay Honey Badger at binugbog ang mga tao. Dahil walang choice ay sinabi ni Shi kay KG na mag-join force sila para talunin ang ipis. Tinarget ng ipis si Hong pero sinuntok ito ni KG na umikot sa ere. Saka nasmack ni Shi sa sahig. Ngunit karatista ito na tinapon ang babae saka pinagbubugbog. Muling bumangon si Shi pero tinanggal ng ipis ang ulo nito. Pero nakaalis ito sa suit at nagboreless ulit kaya nakakita si KG ng buhok na kulot. Sabay nilang ginamitan ng malakas na suntok ang ipis kaya nabutas ang dibdib nito. Saka bumagsak silang tatlo, pero wala na silang oras dahil sa bakterya kaya nanghina si Wolf dahil mission failed. Pero naiwan pala si Amelia sa control room at pilit pa rin itong pinagpatuloy ang pag-hack kahit namamatay na siya dahil sa radiation bacteria. Sa labas ay patuloy sa pagpatay sa mga ipis ni Akari at Michelle pero napapagod na ang lalaki. Kaya pinaalala ni Michelle ang promise ni Akari sa bata at muli itong nagkaroon ng gana. Tinanggal naman ni Amelia ang panyo sa mukha at ginamit ang narwhal power para mag-concentrate sa trabaho. Naalala nito ang usapan nila ni KG kung bakit palaging nagsasanay si KG. Sinabi ng lalaki noon na kaya siya nagsasanay araw-araw ay para tumagal siya sa laban kung sakaling kailanganin niya ito. Dahil sa naalala ay pinilit ni Amelia na tapusin ang pag-hack kahit nagsusuka na siya ng dugo. Sa loob-loob niya ay mahal niya si KG pero hindi niya masabi-sabi. Naramdaman ng mga bida at ni Leo na natigil ang pag-jam ng communication sa mundo. Nagawang tumagal ni Amelia at nakaantak ang mundo. Nakahingi ito ng tulong. Pero hindi niya nasabi ang pagtraidor ng grupo ni Leo at muling naputol ang communication dahil sa backup system ng jamming tower. Kaya napangiti ang boss ng mga inchi. May mga dumating na killer ipis sa likod ni Amelia pero agad ding nakarating ang ibang mga bida na niligtas ang mga kasama. Saka sumugod ang mga maraming ipis. Samantala ay nakita ng mga nasa mundo na maliban sa spaceship ng mga inchik na dumating ay mayroon pang ibang 3 na papalapit sa Mars. Nagising si Amelia sa sasakyan kasama sina Jared at Komachi. Nalaman nilang may sariling antidote si Hong sa kanyang bakterya at binigyan silang lahat kaya sila nakaligtas. Humingi ng paumanhin si Amelia dahil hindi niya nasabi ang pagtraidor ng Squad 4. Pero sinabi ni Komachi na dahil na-restore niya ang communication sa Earth at Mars ay nagawang masabi ni Michelle sa iba ang pagtraidor ng China. Nagawa ito ni Michelle habang kalaban ng mga ipis. Kaya tagumpay ang misyon ng mga hackers. Sinabi rin ni Komachi na sinira ng mga bandidong ipis ang facility. Kaya patungo sila sa Hilaga kung saan mas ligtas. At kasama rin nila ang iba pang survivors. Sinabi ni Komachi na kapag nagising ang mga inchik ay susubukan nilang kontakin si Liu para sabihan na mission failed ito at dapat nang sumuko. Ngunit nakausap na pala ni Liu ang boss pero inabandona na sila nito. Pero nais pa rin ni Liu na patayin sina Akari at Michelle para lahat sila ay talunan. Titirahin sana nila ng kanya ng target pero biglang dumating si Joseph hawak ang espada. Samantala ay nagdate sina Michelle at Akari sa daan habang nagkukwentuhan. Inggit naman si Yeiko na tinignan ang walang malay pa ring Alex. Lahat ng mga bida ay patungo sa norte para doon mag-regroup. Samantala sa mundo ay may magkasintahan na nasiraan ng sasakyan. Magpapatulong sana sila pero ipis ang nasa loob ng bahay. Babalik sana sila sa sasakyan pero ipis din ang naroon at saka sila ginawang ketchup. Sa isang bahay naman ay kinakausap ng matanda ang akala nitong anak sa kwarto at binigyan pa ng pagkain.
Pero pag alis niya ay pinakita ng mga ipis pala ang mga ito at marunong na daw silang mag-computer. May cellphone din sila at kinakausap nila ang boss sa Mars na naging mga monk at nakadamit na rin. At dito nagsimula ang lahi ni Piccolo. Sa pagtatapos ng series ay nagtipon ng mga siga sa kalye para labanan ang mga alien ipis. At tinatawag nila ang lahat ng marunong pumatay ng ipis. Kaya kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad at ihanda mo na ang pamatay ng ipis dahil maglalabasan ang mga iyan sa dilim.